Isang grupo lang ang Houthis. Pero paano nila napuwersa ang Saudi Arabia na mapunta sa isang napakahirap na sitwasyon? Sa unang tingin, parang imposible, di ba? Kasi mas malaki ang hukbo ng Saudi kumpara sa Houthi. Mas moderno ang kanilang mga armas at mas malawak ang kanilang pondo. Ngunit sa kabila nito, nagawa ng Houthis na ilagay ang Saudi sa isang napakahirap na sitwasyon. Sa video na ito, aalamin natin kung paano isinagawa ng Houthis ang estratehiyang ito, bakit ito naging epektibo, at ano ang maaaring maging epekto nito sa buong mundo. Kaya kung interesado ka sa geopolitics at sa mga pangyayaring maaaring makaapekto sa presyo ng langis at pandaigdigang seguridad, panoorin mo ito hanggang dulo. Para mas maintindihan natin ang buong storya, sagutin natin ang tanong kung paano nagsimula ang sitwasyong ito. Ang lahat mga kaibigan ay nagsimula noong July 13, 2026. Ayon sa Houthis, binomba ng Saudi ang runway ng Sana'a International Airport na nasa ilalim ng kontrol ng Houthis. So bilang ganti, naglunsad ang Houthis ng mga missile patungo sa Saudi Arabia. Ngunit sinabi ng Saudi na na-intercept nila mga ito. Mula sa puntong yon, muling uminit ang tensyon at nagsimula ng panibagong yugto ng kanilang labanan. Pero ang tanong, bakit binomba ng Saudi ang Sana'a International Airport? Ayon sa mga ulat, noong July 13, 2026, ang agarang dahilan ay upang pigilan ang paglapag ng isang eroplano sa Sana'a International Airport mula sa Iran. Kasi ayon sa Saudi Arabia, ang eroplanong yon ay may sakay na leader at opisyal ng Houthis na kagagaling sa Iran. Pinaniniwalaan nila na ang pagdating ng delegasyong ito ay magpapalakas sa Houthis at magpapakita ng mas malalim na ugnayan nila sa Iran. Dahil dito, tinarget nila ang runway ng paliparan upang hindi makalapag ang eroplano. Pero alam kong nasa isip nyo ngayon, bakit nangihingi alam ang Saudi kung may delegasyong sakay? Hindi naman nila napatunayan na may dalang armas ang eroplano? Teka lang, hindi lang kasi basta delegasyon ang tinitingnan ng Saudi. Ang mas mahalaga para sa kanila ay ang pinanggalingan at maaaring kahulugan ng biyaheng yon. Tinitingnan ng Saudi ang Houthis bilang banta sa seguridad nito. Ilang taon nang nakakaranas ang Saudi ng missile at drone attacks mula sa Houthis. Kaya anumang hakbang na sa tingin nila ay maaaring magpalakas sa Houthis ay itinuturing nilang banta sa kanilang pambansang seguridad. Pagkatapos nun, lalo pang lumawak ang tensyon. Noong July 20, inanunsyo ng Houthis ang isang maritime blockade laban sa Saudi Arabia na nababanta sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi sa Red Sea. Layunin nitong pataasin ng pressure sa ekonomiya at kalakalan ng kaharian. Pagsapit ng July 23 hanggang 25, lumala pa ang sitwasyon nang targetin ng Houthis ang mga Saudi oil tanker at oil facilities sa Red Sea. Dahil dito, tumaas ang pangamba sa seguridad ng pandaigdigang supply ng langis at sa kaligtasan ng mga barkong dumaraan sa Bab el-Mandeb Strait. Noong July 27 hanggang 30, sinabi ng Saudi na may mga drone na inilunsad mula sa Iraq laban sa kanilang mga oil facility. Ayon sa ulat ng Reuters, ang mga pag-ataking ito ay isinagawa ng mga grupong kaalyado ng Iran, kabilang ang Houthis at ilang armadong grupo sa Iraq. Bilang tugon, nagsagawa ang Saudi at US ng airstrikes laban sa mga pinaghihinalaang launch sites sa Iraq. Dito nagsimulang maging kakaiba ang strategy ng Houthis. Sa halip na makipagsabayan sa Saudi Arabia sa tradisyonal na digmaan, pinili nilang pahirapan ang Saudi sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pressure sa iba't ibang direksyon. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag ang isang bansa ay may iisang banta lamang, mas madali nitong ituon ang lahat ng radar, missile defense at mga sundalo sa isang lugar. Ngunit kapag ang banta ay maaaring manggaling sa iba't ibang direksyon at sa iba't ibang paraan, napipilitan nitong ikalat ang mga depensa nito. At yan mismo ang nangyari. Sa halip na isang simpleng labanan sa border ng Yemen, napilitang bantayan ng Saudi ang mas malawak na bahagi ng rehiyon. Kailangan itong maglaan ng mas maraming air defense system, mas maraming surveillance aircraft, at mas maraming tauhan upang tiyaking walang makakalusot na drone o missile. At dito nagsisimulang maging epektibo ang strategy ng Houthis. Hindi kailangan ng Houthis na manalo sa bawat pag-atake. Sapat nang pilitin ang Saudi na gumastos ng mas malaki, magpakalat ng mas maraming puwersa, at manatiling laging nakaalerto. Sa larangan ng modernong digmaan, ang tunay na layunin ng Houthis ay ubusin ng oras, ubusin ng pera, at kakayahan ng Saudi na tumugon. Isipin niyo ito mga kaibigan na parang isang chess game. Habang ang Saudi ay abalang depensahan ng maraming posisyon sa chessboard, ang Houthis naman ay patuloy na naghahanap ng susunod na mahinang bahagi na maaari nilang bigyang pressure. Kaya tinatawag ito ng ilang analyst na strategic trap.
Hindi dahil nakulong ang Saudi sa literal na kahulugan kundi dahil bawat desisyong gawin ng Saudi ay may katumbas na malaking gastos at panganib. At yan ang gustong mangyari ng Houthis. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikalawang hakbang ng strategy ng Houthis. Bakit ekonomiya ng Saudi ang pinunteriya ng Houthis? Simple lang ang sagot mga kaibigan. Dahil alam ng Houthis na ang tunay na lakas ng Saudi Arabia ay ang napakalaking industriya ng langis. Isa ang Saudi mga kaibigan sa pinakamalalaking exporter ng langis sa buong mundo. Araw-araw, milyon-milyong bariles ng langis ang iniluluwas nito sa iba't ibang bansa. Ang kita mula sa langis ang tumutulong sa pagpapatakbo ng ekonomiya, pagpupondo sa mga proyekto ng gobyerno at pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas. So ibig sabihin, kung gusto mong pahinahin ng isang bansang tulad ng Saudi, hindi sapat na targetin lamang ang mga sundalo. Mas malaki ang epekto kung maapektuhan ang ekonomiya nito. Dahil dito, naging sensitibo ang usapin ng seguridad sa mga oil facility, sa mga pipeline at mga rutang dinaraanan ng mga tanker. Kahit limitado lamang ang aktual na pinsala, ang banta pa lang ng posibleng pag-atake ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga pandaigdigang merkado. Kapag tumaas ang panganib, tumataas din ang gastos sa insurance ng mga barko. Ang ilang shipping company ay maaaring umiwas sa mga delikadong ruta o maghanap ng mas mahabang daan. Ang ibig sabihin nito ay mas mabagal ang pagdating ng mga kargamento at mas mataas ang gastos sa transportasyon. At kapag tumataas ang gastos sa transportasyon at enerhiya, kadalasan ay nararamdaman ito ng buong mundo. Maaari itong mag-ambag sa pagtaas ng presyo ng gasolina, kuryente, at maging ng mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang Saudi Arabia ang nakatutok sa sitwasyong ito. Maraming bansa ang nagmamasid dahil anumang kaguluhan sa rehiyon na may malaking papel sa supply ng enerhiya ay maaaring magkaroon ng pandaigdigang epekto. Ngayon, ito ang ikatlong hakbang ng strategy ng Houthis, ang pag-target nila sa Red Sea. Pero bakit napakahalaga ng Red Sea? Dahil ang Red Sea mga kaibigan ay isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa buong mundo. Dito dumaraan ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan, ang mga barkong may dalang langis, liquefied natural gas, pagkain, sasakyan, at iba pang produkto ay dumadaan sa rutang ito bago makarating sa Europa, sa Asia at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa hilagang bahagi ng Red Sea, matatagpuan ang Suez Canal ng Egypt, habang sa timog naman ay ang Bab el-Mandeb Strait. At dito naging epektibo ang strategy ng Houthis. Sa pamamagitan ng pagbabanta at pag-atake sa mga barkong dumaraan sa lugar, nagkaroon ng pangamba ang maraming international shipping companies. Kahit hindi lahat ng barko ay direktang inaatake, sapat na ang posibilidad ng panganib upang magbago ang kanilang mga plano. Ang resulta, may ilang barko na piniling umiwas sa Red Sea at dumaan na lamang sa mas mahabang ruta sa paligid ng Cape of Good Hope sa South Africa. Ngunit may kapalit ang desisyong yon. Kung mas humahaba ang biyahe ng mga barko ng ilang araw o kahit ilang linggo, mas maraming gasolina ang nagagamit, mas mataas ang bayad sa crew at mas tumataas ang gastos sa insurance dahil sa banta ng mga pag-atake. At ang dagdag na gastos na ito ay kadalasang ipinapasa rin sa presyo ng mga produktong binibili ng mga mamimili sa iba't ibang bansa. Kaya ang labanan sa Red Sea ay hindi lamang problema ng Yemen o Saudi Arabia. Ito ay isang usaping may epekto sa pandaigdigang ekonomiya. At ito ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng strategy ng Houthis. Sa halip na direktang makipagsabayan sa lakas militar ng Saudi Arabia, ginamit ng Houthis ang geography ng rehiyon. Dahil kontrolado nila ang ilang bahagi ng baybayin ng Yemen na nakaharap sa Red Sea, nagkaroon sila ng kakayahang magbanta sa isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa buong mundo. Sa madaling salita, ang Red Sea ang naging pressure point ng kanilang strategy. Habang tumatagal ang tensyon sa lugar, mas lumalaki ang gastos sa kalakalan, mas tumitindi ang pangamba ng mga shipping company, at mas napipilitang kumilos ang mga bansang may interes sa kalayaang makapaglayag sa rutang ito. Ngayon, dumako tayo sa ika-4 at marahil pinakamahalagang bahagi ng strategy ng Houthis. Ano ito? Ang paglalagay sa Saudi Arabia sa isang strategic dilemma. Pero teka lang, ano bang ibig sabihin ng dilemma? Sa simpleng salita, ito ay isang sitwasyon kung saan kahit alin sa dalawang desisyon ang piliin mo, pareho itong may malaking kapalit. At ito mismo ang sinubukang likhain ng Houthis. Halimbawa, kung magpapasya ang Saudi Arabia na magsagawa ng mas malawak na opensibang militar laban sa Houthis, may posibilidad na lalo pang lumawak ang tensyon sa Middle East. Maaari itong humantong sa mas maraming pag-atake, mas mataas na gastusing militar, at mas malaking panganib
sa mahalagang infrastruktura at rutang pangkalakalan. Ngunit paano naman kung pipiliin ng Saudi na maging maingat at limitahan ang kanilang tugon? May panganib din yon. Maaaring isipin ng Houthis na epektibo ang kanilang strategy at ipagpatuloy o palawakin pa ang kanilang mga operasyon. Maaari rin itong hikayatin ng iba pang kaalyadong grupo na dagdagan ang pressure sa rehiyon. Kaya kahit alin sa dalawang direksyon ang tahakin ng Saudi, hindi ito magiging madali. Isipin niyo ito mga kaibigan na parang isang laro ng chess. Kapag umatake ka agad, maaari kang mabitag sa isang mas komplikadong sitwasyon. Kapag hindi ka naman umatake, maaaring mawalan ka ng inisyatiba at bigyan ng pagkakataon ng kalaban na maghanda ng panibagong hakbang. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang security analyst na ang layunin ng Houthis ay hindi lamang manalo sa isang labanan. Ang mas mahalaga sa kanila ay pilitin ang Saudi na gumawa ng mga mahihirap na desisyon na parehong may mataas na halaga. Gayunpaman, mahalagang tandaan natin na hindi ito nangangahulugang na-trap o natalo na ang Saudi Arabia. May malaki pa rin itong kakayahang militar at diplomatikong suporta mula sa mga kaalyado nito. Ang mas tamang paglalarawan sa analysis na ito ay nagtagumpay ang Houthis na gawing mas komplikado ang security environment ng Saudi. Bawat hakbang ng Saudi ay kailangang timbangin ng mabuti dahil maaaring magkaroon ito ng epekto sa buong Middle East at maging sa pandaigdigang ekonomiya. At dito natin makikita ang tunay na pagbabago sa modernong digmaan. Hindi na sapat ang pagkakaroon ng mas maraming sundalo o mas modernong armas. Ang kakayahang ilagay ang kalaban sa sunod-sunod na mahihirap na desisyon ay maaari ring maging isang makapangyarihang sandata. Sa puntong ito, maaaring may magtatanong kung ang labanan ay nasa pagitan ng Houthis at Saudi Arabia, bakit kailangang alalahanin ito ng buong mundo? Dahil ang Middle East ay isa sa pinakamahalagang sentro ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi lamang Saudi Arabia ang pinag-uusapan dito. Ang rehiyon ay tahanan ng ilan sa pinakamalalaking producer at exporter ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng kaguluhan sa bahaging ito ng mundo, maaari itong magkaroon ng epekto sa presyo ng enerhiya at sa pandaigdigang kalakalan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa palagay ba ninyo, makakahanap ba ng paraan ng Saudi Arabia upang mabawi ang strategic advantage? O lalo pang lalawak ang tensyon sa Middle East? I-comment nyo lang ang inyong opinion sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share mo na rin at mag-subscribe ka sa YouTube channel natin. At i-follow nyo na rin ang Facebook page natin para sa mas marami pang geopolitical analysis dito sa ating channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.